Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jab. Kumusta po kayong lahat? So yun guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so paalala lang din guys, ng reading pala natin ay general reading lamang. So pwede kang makarelate, pwede rin namang hindi. So, pag hindi kayo nakarelate, ibigay na lang po muna natin sa iba, okay? Okay, so sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below yung link ng aking Facebook. Message nyo na lang ako, guys. Tignan natin, kanina ba itong love reading? Kanina po itong love reading. Spirit guide. Okay. Meron tayong wedding ring, union, wedding, married, soul connection, eternal love, everlasting promise. Oh. Kasi so may nakikita ko dito guys, nag-overthink. Siguro may, parang asawa mo to. Pwedeng kasal kayo. Yung iba naman sa inyo guys, pwede nagplano kayo magpakasal. Then parang hindi siya guys natuloy. Nagkaroon ng issue. Then siguro hindi siya ma-open sa family na nagkaroon na ng pagtatapos dito sa relationship na to. Or, pwede naman guys na nahihirapan kayo guys na isettle na sa mga in relationship. So, kung ano man guys ang estado nyo, pwedeng may conflict dito about wedding. Maaaring sa pagsasama din. May nakikita kasi ako guys pag-overthink ko. Parang may na-realize. Tignan pa natin. Kaya na po itong love reading. Kaya na po itong love reading, spirit guide. Meron tayong, ayan. Ito rin yung lumabas kanina sa, bottom of the deck. So, siya pa rin yung nakuha natin. The Sword and Rose. Clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, and power. So, may dito, parang may nag-alangan. May nakikita ko na parang may natauhan. Ayan. Then, pinapakita rin sa akin dito guys na, yun nga, parang hindi pa pala ready na, dito sa commitment na to, may nakikita kasi ako na parang may umatras, ganon. May umalis. Naka-feel kasi siya ng takot dun sa relationship. Tignan natin. Meron tayong coffee cup, meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, friendship. Oh. May nakikita ko guys parang pwedeng kaibigan mo siya or hindi mo ma-open sa ibang tao yung pinagdadaanan mo ngayon. Kahit kanino, sobrang sinasarili mo lang siya kasi pwedeng nandun ka sa point na takot kang ma-judge, takot ka sa kung ano yung totoo, ma-real talk. Pero minsan kasi guys, yung katotohanan, ito yung parang matatauhan tayo kasi may mga nagagawa tayo na parang nagagawa natin tanga yung sarili natin doon sa relationship. Like, bigay tayo, binubuhos natin lahat doon sa taong mahal natin. Na parang sa tingin natin is tama na ginagawa natin yon or ganun yung treatment natin sa kanila. Tapos pwedeng hindi kayo aware dito guys, ayan, na may mali talaga kayo nagagawa. So, maganda na ino-open mo siya kasi para naririto ka ng mga friend mo, family mo, alam nila kung ano yung dapat mong gawin. Hindi kasi sa lahat ng bagay guys, na porke matigas ang ulo natin, is tama na tayo, di ba? Pwedeng kailangan mo lang din siya i-open para ma-realize mo mismo na, ay wait, kailangan ko pala mag-lido dito. May mali na pala. Okay? Pero iba naman kasi guys yung parang nakukonsente, iba naman yung parang minamanipula ka ng pamilya or ng mga kaibigan mo. Iba yun eh. Lalo na kung alam nilang may mali na talaga doon sa relasyon. So, kung manghihingi ka ng advice, siguro kailangan balance ka. Sasabihin mo yung sa side ng isa, hindi puro kasamaan lang.
Sabihin mo rin kung ano yung mali sa'yo para maitama, no? Para hindi na rin guys nai-stress yung mga nag-a-advise. 'Di ba? Maski ikaw, naging kaibigan ka, na-experience mo rin naman siguro guys na mag-advise tapos hindi ka pinakikinggan. 'Di ba masyado nakaka-stress? Minsan talaga dapat mawalan din tayo minsan ng pakialam sa love life ng iba, 'di ba? So focus ka na lang din talaga sa sarili mo. Para pag dumating yung araw na wala nang nakikinig. Sige, tignan pa natin. Ayan, coffee cup. May nakikita ko dito guys, parang may date, may pagkikita. Pwede yung iba sa inyo guys nag-explore. Pwedeng nag-explore kayo ng person mo. Ayan, meron tayong self-indulgence, focus on self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. So, ayan, pwedeng ang pinaka-focus mo daw ngayon is yung career mo, then nag-entertain pero siguro hindi ka pa ready sa commitment. Kasi siguro, todo bigay ka doon sa relationship mo sa past, tapos ngayon natatauhan ka na parang mas gusto mong i-enjoy na nag-iisa, mas masaya ka na nag-iisa. Tignan pa natin. Meron tayong cassette, outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. So, ano ba tong iniisip-isip mo? So, siguro minsan, pag nati-trigger ka, talagang bumabalik ka dun sa trauma mo. Like, ayan. Okay, nasasaktan ka o pwedeng pressure to guys sa career. Nape-pressure ka sa career mo kasi parang, since ito na lang pinagtutuunan mo ng pansin, nahihirapan ka na makuha yung gusto mo. Masyado mong nati-challenge yung sarili mo. Kagaya ng sabi ko guys, nape-pressure mo yung sarili mo nang hindi ka aware dun sa bagay na yun. Okay? Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Abundance. Keep a positive mindset. Manifest exactly what you want. Gratitude and bliss. Ayan. So, ang sabi lang dito guys, abundance, kasi talagang focus ka talaga sa sa pera, kung paano pa talaga i-improve. Then, habang nagpo-focus ka sa kagagather mo, sa pagiging workaholic mo yan, may someone dito na gusto kang i-date, may someone na gusto kanyang makita, gusto niya mag-travel papunta sa'yo. Yan yung pinapakita sa akin dito guys. Sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future, engagement ring. So, siguro nagplano kayo na itong taong to, nagkaroon ng separation or distance. Nag-overthink siya ngayon. Inisip niya na parang hindi na siya sure sa future niya nang wala ka. Okay? Pwede rin naman kasama po siya. So, kung ano naman ang estado nyo guys sa buhay, no? Hindi na ako magbibigay pa na kung ano yung estado nyo rito. Pero, ang pinapakita sa akin dito guys, parang gusto kong makita nitong taong to. Ayan. And kung ano man ang nangyari sa inyo, nag-separate na kayo, sobrang nalulungkot itong taong to, iniisip ka niya, then parang alam mo yun, simula nung nawala ka sa buhay niya guys, nawala na rin ang direksyon yung buhay niya. Hindi niya na rin alam kung ano yung kahihinatnan niya sa buhay niya. So, gaya na sabi ko guys, hindi niya rin alam kung ano yung magiging future niya. So, parang sunod na lang siya guys sa agos ng buhay. Yan ang nakikita ko sa energy niya. So, ikaw, abundance, ang ganda ng pera mo. Okay? Tingnan pa natin. Kanina po itong love reading. Getting to know each other. Yung iba sa inyo guys, parang parang nasa dating stage talaga ulit. Like, kung nabibigyan ng second chance tong relationship na to, wala na yung mga nangyari sa past. Ang nakikita ko na lang dito guys, para ulit kayo nagde-date ng person na to kung nagkaroon ng second chance. Okay? Parang magjowa lang ulit. Ganun yung scenario. Okay, meron tayong forgiving and learning. So, may nagkamali talaga. Deserve ng pagpapatawad or siguro hindi naman talaga madali ang magpatawad. 'Di ba? So, ang kailangan gawin dyan, time. Time lang talaga, guys. Sabi ka nila, time heal all wounds.
Okay, so ayan guys, ay na fast life relationship. So baka kasi karmic mo siya eh. Tignan natin yung energy. Okay. Okay. Dumuna tayo guys sa energy ni person. Ano yung nararamdaman niya sa'yo ngayon? Nararamdaman ni person. Parang tumataba ako. Parang taba ng kamay ko. Nakaloka. Okay. Nararamdaman sa'yo ng person na iniisip mo ngayon at mahal na mahal mo ngayon. Nararamdaman sa'yo. Devil. Ay. Kaloka to ha. Siguro toxic yung naging relasyon nyo. Masyado kang controlling. Baka hindi ka aware dito. Okay? So, baka kailangan meron kang baguhin. So, katay guys ng patungan. Tignan natin kung pwede siya rito. Okay? So, I think meron kang kailangan baguhin. Yan ang nararamdaman sa'yo ng person mo. Meron ka kailangan baguhin sa sarili mo. Pwede hindi ka aware na parang meron kang toxic trait, toxic behavior. Pwedeng sa personality mo, sa attitude mo. Pakiramdaman mo, saan kaya na-turn off yung person mo sa'yo? Diba? Hindi kasi natin guys pwede i-boast lahat sa person. Yung mali. Okay? Yan ang tingin niya sa'yo. Yan ang nararamdaman niya sa inyo ngayon. The devil. So, parang may something talaga. Tingnan natin ha. Ayan, yan ang nararamdaman niya sa'yo. Tingnan pa natin ano naman ang tingin. Ano ka tignan ng person mo ngayon? Pwede masyadong toxic yung relationship kasi sobrang pagmamahal. Pwede ganun eh. Minsan guys, hindi talaga nakakabuti yung sobra. Kailangan balance lang talaga. Tingin sa'yo ng person mo. Meron tayong Ace of Pentacles. Giver ka naman. Pero baka hindi ka aware na naisusumbat mo lahat ng naibibigay mo sa kanya. Okay? Ayan, meron siyang inaantay talaga na magbago eh. Or may mabago sa'yo. Kaya nga nasabi ko kanina guys, nagbibigay ka naman, kahit hindi na siya guys magsalita, ikaw yung nagpo-provide, ikaw yung nagkukusa. Pwedeng lahat ng sinasabi mo is para sa makakatulong para sa kanya. So, siguro, alam mo yan, may mga binibigay ka na parang opinion, like kung paano siya mag-grow sa career niya, sa sarili niya, paano niya tutulungan yung sarili niya. Ganun yung pinapakita sa akin. So, siguro, ito kung bakit mo siya sinasabi is para mag-explore siya or para sa inyo naman dalawa yon. Pero kasi iba yung dating dun sa person mo. Ang feeling niya kasi rito, para lang to sa kagustuhan mo na parang takot ka na ito yung sitwasyon mo, takot ka na maghirap, hindi ka kontento. Ganun yung nafe-feel niya sa inyo, guys. Hindi ka nakokontento dun sa relasyon. Ano naman yung okay, magiging actiony person. Actiony person dito sa relationship na to. Meron tayong Three of Pentacles. Collaboration to, guys. Okay, so yung nakikita ko magiging ayan, pasensya na guys sa mga sasakyan dumadaan. So, collaboration eh. Ang gusto niya kasi guys, chill lang. No? Na parang step by step, huwag tayong magmadali, makakarating din tayo dyan. Yun eh, may mga plano siya rito guys, pero hindi niya kasi guys ino-open sa yung mga plano niya. Kaya parang nagkakaroon ka ng disappointment na parang, hey partner mo, kayo open mo naman sa akin yung mga plano mo. Pero isa lang yung nakikita ko dito guys din, na pinaka-sure, hindi siya sure sa future niya nang wala ka. Kasi nga, may maganda ka rin naman nasasabi. Maganda rin naman yung mga opinion mo para sa kanya. Pero, nandun pa rin siya sa thinking na nakaka-pressure kasi. Siguro napag-aawayan nyo rin to minsan. Okay? So, tignan natin guys ano yung outcome. Ano yung outcome dito sa relationship na to. So, meron tayong 10 of Wands. Nahihirapan siya. Ayusin ko lang to guys. Ayan. So, ang nakikita ko guys sa person mo, nape-pressure siya, ang dami niyang gustong gawin, ganun eh. Ganun mo na siya guys binuo, ang dami niyang gustong gawin, ang dami niyang plano, hanggang sa para bang gusto na niyang sumabog, gusto niya bumitaw dun sa relasyon. Okay, mahal ka niya pero alam mo yon. Siguro kailangan pag-usapan niyo. Mukhang may mali dito sa relasyon na to.
Pag-usapan yung dalawa to. I think kaya niya pa tong isettle. Pero kasi, sabi nga nila guys, mas mahirap mag-move on sa mga masasakit na sinabi. Mas okay pang nasampal mo. Or na ganun mo, natapik mo. Huwag naman guys, bugbog, no? Ibang usapan na yon. Kasi mas madaling mag-move on sa physical kesa sa verbal. Sugat nga lang naghihilom eh. 'Di ba? So, yun sa puso kasi pag yan nasaktan, paulit-ulit siyang tumatakbo sa isip mo, ay, nasabi niya sa akin to, ito totoo niya nararamdaman. 'Di ba? So, nasa niyan guys, kung ano paniniwala niyo, opinion ko lang yun. So, tignan natin guys, ano yung mga lalakas na zodiac sign sa side ni person. Ayan. Meron tayong Taurus, Leo, Aries, Virgo, Cancer, and Gemini. Meron tayong Cancer, Virgo, Scorpio, Sagittarius, and Aquarius, Libra. Tignan pa natin guys sa side mo, ano naman yung nararamdaman mo kay person. Okay. Nararamdaman mo sa person mo. Meron tayong Queen of Pentacles. Diba? Pera pa rin eh. Sumobra ka ba sa pagiging business-minded? Sumobra ka sa pagiging practical? Or masyado kang ambitious? Pwede kasi guys na, eto ha, since nandito tayo sa relationship, pag nandyan ka sa love life, promise na absorb ng mga partner natin yung behavior natin, na-absorb nila kung paano tayo mag-isip, kung paano natin sila i-treat. So, totoo yung sinabi nila eh, na ang partner natin ang reflection natin. Sila yung parang sumasalamin sa atin. So, kung paano titignan ng mga tao yung partner mo, ibig sabihin, ikaw yun. Yun yung sinasalamin niya sa'yo. Okay? So, Queen of Pentacles, kung bakit ganun, pwedeng ikaw, nag-work ka, ba't parang mukhang pera tong person mo, kung ganun yung tingin mo sa kanya, bakit masyadong mataas ang ambisyon niya, kasi pwedeng yun yung pinid mo sa isip niya eh. Okay, tignan mo yung energy mo. Pwedeng inisip mo, wala siyang plano para sa inyo, pwedeng ang tagal yan ng relasyon niyo, pero parang walang nangyayari, hindi nag-grow. Kasi gusto niya relax lang guys, like enjoy muna tayo masyadong mag-pressure sa relationship, parang ganon. Okay? Sige, tingnan pa natin. Ano naman ang tingin mo kay person? Tingin mo sa kanya? Chariot. Ang dami kasing opportunity. Nakikita mo talaga siya ng potential kung bakit din siguro ganyan na mataas ang tingin mo sa kanya. Pero respect din yun guys. No? Parang nire-respeto mo rin siya at the same time. Hindi naman laging puro sa prera na lang, di ba? So, the Chariot kasi siguro nakikita mo siya may potential. So, sayang naman yung potential na yon. Doon ka nagbe-blend eh. Like, yun yung parang gusto mong ma-absorb niya na ito yung kaya mong gawin kasi nakikita kita may potential ka rito sa bagay na to. Mga ganyan. Okay? So, ayan, Chariot energy. Ang daming opportunity dumarating sa person mo. Nakikita mo talaga siya, guys. Yun nga lang, gusto mong i-boost yung confidence niya kasi yun yung wala siguro sa kanya. Okay? Tignan natin. Ano naman yung magiging action mo sa relationship? The Moon. Parang may mga, parang tahimik ka na lang, parang ayaw mo na magsalita, wala ka ng opinion. Kasi parang pili mo lahat ng sasabihin mo, ikagagalit niya, lahat ng sasabihin mo sa kanya, it's either magalit siya, hindi ka niya kakausapin talaga. Okay, so the Moon, kulang talaga kayo guys sa communication. Parang nandun na yung mga pagdududa mo na parang marami siya tinatago sa inyo. Hindi na siya nagpapakatotoo sa inyo. So, nandun ka na sa point na yon. Okay, tignan natin. Nandun na lagi yung mga takot at trauma mo. Kasi pwedeng may mga past issue pa kayo guys na, di ba, kayong dalawa lang din yung nakakalam. Hindi nyo na kasi na-open pa para sa family o sa mga kaibigan. Tignan natin ano yung outcome sa side mo. Meron tayong the sun. Ito guys, ang ganda nito. Yung magiging outcome guys, talagang makakatulong para sa kanya. Oo. So, hindi rin naman masama yung intention mo. Pero, ang outcome kasi, ang dating ka sa person mo, parang
masama yung intention mo. Ganon. Pero para naman sa kanya yun. Pero yun yung hindi niya naintindihan. Siguro hayaan mo na lang yung person mo sa mga diskarte niya. Kung ano man yung diskarte niya sa buhay. Diba? So, tignan natin guys, ano naman yung zodiac sign sa side mo. So, the sun kasi guys, ang ganda nito eh. Feeling ko parehas naman kayong mag-grow together. Kailangan nyo lang guys na mag-usap or kailangan magkaroon guys talaga ng distance both, no? Like, parang pati family, mga kaibigan, yung tipong wala na kayong balita sa isa't isa, parang kailangan nyo talaga ng space. Kasi, nakikita ko dyan guys, dito kayo mag-grow. Mag-grow talaga kayo pag magkahiwalay. Then, siguro, hingi mo na kayo ng space. Nandun kasi yung takot na baka ma-fall out of love pag na may nanghingi ng space. Pero guys, ang ganda eh. May nakikita talaga akong second chance dito, no? Na para mas mag-e-enjoy or mas magiging successful kayo once na na-achieve nyo na parehas yung goal nyo. Hindi paakma sa inyo eh. Parang parehas pa kayo guys nangangapa sa dilim. Then, ikaw, parang dating sa'yo, may mga bagay na ba't ginagawa pa ng person mo sa halip na nagpo-focus na lang sana sa makakabuti para sa relasyon nyo. Di ba parang di talaga siya nag-iisip? Parang ganun yung dating sa inyo. Kung nagkakaroon ng third party, nagloloko yung taong yan. Di ba? Sige, tingnan natin na yung malalakas na zodiac sign sa side mo. Meron tayong Capricorn, Pisces, Libra, Aquarius, Scorpio, and Sagittarius. Leo, Aries, Taurus, Gemini, Pisces, and Capricorn. Ayan. Tignan natin, guys. Patay ng 3 cards sa napapunta tong relationship na to. So, napapunta yung relationship nyo. Meron tayong heartbroken. Deeply hurt, sad separation, breakup, feeling lost, grieving, and mourning. So, yan, no? Once na magkaroon ng distance sa inyo, guys, magkakaroon talaga ng realization parehas na parang hindi pala kaya, no? Hindi pala kaya na wala yung isa't isa. Tignan pa natin sa napatungo tong relationship na to. Meron tayong healthy choice. Ayan. Marami kang matututunan talaga kung magkaroon man ng distansya sa inyo. Or pwede talaga naka-recover na kayo. Iba naman sa inyo guys, papunta pa lang doon sa recovery. Tignan natin. Love advice. Let your friends help you. Kagaya na sabi ko kanina guys, i-open mo. Iba mo masyadong sarilinin. Meron tayong reconciliation. So, magpaparamdam tong person mo kung nagkaroon kayo ng tampuhan na itong mga nakaraan. Ayan, may nakakita ko guys, kino-consider pa rin ng person mo yung mga plano nyo. Yung mga sinabi mo sa kanya. Yung connection nyo. Nandun na lang siya sa thinking na kasi meron kayong connection. Special connection na hindi dapat maputol. Tignan natin. Message niya sa'yo. I need you to help me. Diba? Yun din naman talaga yung gusto niya. Tulungan mo siya pero napipressure siya doon sa tulong na binibigay mo. Siguro kailangan chill lang talaga kayo sa relationship niyo muna. Tignan natin message niya. Why do we have to be apart? Oh. Last one, message niya. I love you so much. Mahal ka nito, pero siguro, napipressure mo siya na hindi ka aware, then ikaw naman, ang gusto mo lang talaga is, magkaroon kayo ng sarili, like, panindigan niya yung binubuo niyang pamilya, o panindigan niya yung relationship niyo, like, dapat, kailangan parehas kayong sa bangka, diba? Nagsasakli ba tawag doon? Hindi lang dapat isa yung nag-work, ganun eh. Kasi parang hindi siya guys mag-work talaga. Kailangan parehas kayo, balanse kayo. Parang ibon, no? Makakalipad ba yan kung isang pakpak lang? Diba? Kailangan dalawa yan gumagalaw para mas maging balanse, smooth sailing. Ganun eh. So, I think may mga bagay lang kayo guys na hindi na pagkakaintindihan. Mahal na mahal ka pa rin ng taong to. Siguro gusto niya lang ng space or ikaw, gusto mo ng space. Okay, pero mahal ka niya. So, yun guys, ito lang po yung daily love reading. Bukas po ulit again sa mga interesado po sa ating private reading. Nasa description box below yung link ng aking Facebook. Message nyo na lang po ako. Bye-bye guys. God bless and love you all. Bye-bye again.